Anong mainit na balita mula sa mundo ng politika? Laglagan na muling umingay ang mundo ng politika matapos ang pasabog na revelasyon ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag sa harap ng media ay binunyag ng pangalawang pangulo ang umano'y traidoran at hindi pagkakaunawaan sa loob mismo ng kanilang partido. Ayon kay VP Sara, may ilang kausapi umano ang nagtataksil sa prinsipyo ng partido at inuuna ang pansariling interes. Dagdag pa ni VP Sara, may mga senador umanong doble kara na kunwaring kaalyado ngunit palihim na nakikipagsundo sa kabilang kampo. Hindi ko na kayang manahimik, panahon ng ilantadang katotohanan. Aniya sa kanyang talumpati. Bagamat hindi pa pinangalanan ang mga nasabing personalidad, iginit ng pangalawang pangulo na may sapat siyang ebidensya at handang isiwalat ito sa tamang panahon. Samantala, isang senador ang nasangkot sa hiwalay na isyu matapos mahuli umano sa aktong pagtanggap ng suhol mula sa isang negosyante. Ayon sa source mula sa loob ng Senado, nahuli sa isang covert operation ang nasabing mambabatas ng tumatanggap ng milyon-milyong halaga ng pera kapalit ng pabor sa isang government contract. Patuloy ang investigasyon ng Anti-Corruption Commission hinggil dito. Sa gitna ng kabilang isyu ng traidoran at katiwalian, nananawagan si VP Sara ng pagkakaisa at pagpapabalik sa tunay na layunin ng serbisyong publiko. Ang laban na ito ay hindi para sa kapangyarihan kundi para sa bayan. Pagtatapos niya, abangan ang susunod naming ulat para sa iba pang update sa controversial na isyong ito. At yan nga mabalitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Easy na. Pahinga mo yung utak mo. Baka high-blurring ka. Para sa lider ng minorya na si Senador Coco Pimentel, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan ay tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Naku po. Kalokohan mo pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Mga mga diskarte mo. Ngayon na hindi lang nasunod yung gusto mo, sisiraan mo na yung Senado. Pero nung pinapaborang ka, ay naku po. Ito yung mahirap sa mga politiko pag hindi nasusunod yung gusto nila. Tingnan mo, pahayag pa lang obvious na. Sen Coco Pimentel or Sen Bitter Pimentel. Ang pagbabalik ng article of impeachment sa Kamara ay tila pag-iwas ng Senado sa tungkulin. Una-una, paano mong masasabing umiwas nagkaroon nga kayo ng trial? Nagkaroon nga kayo ng pagdebate diyan, 'di ba? So ibig sabihin, pinag-isipan at talagang ginampanan ng Senado yung trabaho nila. Ang masakit lang doon, hindi mo yun maintindihan kasi nga bitter ka. Ayun yung masakit doon. Ayun yung masakit sa part ni Pimentel. Kaya nga sabi nga ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Cayetano, na magulo talaga kapag ikaw ay against doon sa pagbalik sa Kamara. Pero kung sa totoosin, wala naman dapat ipagkagulo ng isip yun kasi napakalinaw naman talaga na parang pinirata yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi isipin mo, ilan yan? First, second, third. Tapos biglang tumalon sa pang-fourth. Yun yung ipinasa, yun yung ibinato sa Senado. So ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Alam ko naman na marami nang nag-discuss nito, kagaya nga rin 'yan, 'di ba? Yung una, dapat kaagaran, dinala agad yun sa speaker. Yung una pa lang, dapat agad na madala dapat yan doon. Pero hindi. Yung pangalawa, ganun din. Yung pangatlo, ganun din dapat. Pero hindi nila dinala yun. Hindi agad din ano may tawag doon? Floor general ba o general director? Basta yun na yun. Hindi dinala si speaker. Kasi nga, ang hinala ko doon sa tatlong pinataw sa impeachment na yon, yung tatlong article or hindi ko masama yung kaso,
para dito sa impeachment talagang mahina. Talagang napagtanto nilang mahina. So siguro baka nagkaroon sila ng meeting na mahina yung mahina yung una, pangalawa, pangatlo. Wag natin yun ipasa. Wala tayong mapapala doon. Kaya ang ginawa nila, tumalon sila sa pang-apat. Ayun yung ipinasa sa Senado. Ngayon, kaya ibinalik naman ng Senado kasi nga, parang nagmumukhang pirata nga. Labag sa konstitusyon yun, labag sa batas natin yun. Kaya ngayon, ibinalik nila para talagang, kaso may magandang idudulot yung pagbabalik ng Senado sa Kamara. Tsaka ko nasabihin sa inyo. Mahirap din kasi pagsabihin mo agad Baka mamaya makapaghanda yung iba dyan. No? Pero yun, ako wala akong nakikita na hindi ginampanan ng Senado ang kanilang tungkulin. Kaya palakpakan po doon sa 18 na senador na tumayo sa kanilang prinsipyo. At doon naman sa limang tukmol, bahala na po ang taong bayan sa inyo sa darating ng mga eleksyon. Sila na po ang bahalang humusga sa inyo. Okay, tuloy. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo nyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Gigil na gigil. Tingnan natin yung mukha. Gigil ka do. Wawawa, alam mo, pimintel lang, gigil. Hindi nasunod ang gusto. Kaya ngayon, sinesiraan na ang Senado. Ay, nako, pimintel. Ito yung hirap sa mga politiko pag may lihim na agenda. Lihim na tinatawag na lihim na kagustuhan na mangyayari. No, may may masamang binabalak ganun. Kasi alam naman na natin ang issue ni Pimentel sa mga Duterte. Kaya hindi na talaga malabo na ito ay isa sa mga humudas kay Vice President Sara Duterte. Gigil na gigil siya. Court case. Against Vice President Sara. In-adjourn ng presiding officer na si Senate President Chis Escudero ang pagdinig ng impeachment court at i-aanunsyo na lang daw nila ang susunod na pagdinig na posibleng mangyari na sa susunod na kongreso. Yan so abangan natin yan sa susunod na kongreso. Oo, so ngayon nga, ngayong panahon nga po talagang ang daming nag-iyakan, ang daming mga pingklawan na nag-iyakan ngayon. Dahil nga dito sa pagbalik ng article of impeachment sa Kamara. Ito ay talagang matatawag natin to na karma. At pinatunayan din ng Senado na hindi sila kayang kontrolin ng Araneta at ng Romualdez, lalong-lalo na ng Marcos. No, so nila 'yon, na pinatunayan nila 'yon at talagang kinatuwa naman ng buong bansang Pilipinas dahil hindi sila nagpadala sa anumang pwedeng i-alok sa kanila or tinatawag na kapalit para lang kalabanin ng mga Duterte. So dito naman tayo. Eto, ilang senador nagkainitan Ito yung iba atang video to. Panoorin nga natin, baka may makita tayo rito. Nagkatensyon pa po kanina nang igiit ni Senator Bato de la Rosa na unahin ang kanyang ito pala yung kay Bato tsaka kay Pimentel. privilege speech bago ang panunumpa ng mga senator judge. At mula sa Senado, nakatutok live si Maki Pulido. Pasok Maki. Maki, pasok. Ang napagkasunduan ng mga senador kahapon, Pia, ay alas 4 ng hapon ngayong araw, manunumpa sila bilang mga miyembro ng impeachment court. Pero kakaumpisa pa lang nung session kanina ay may fireworks na, nagkainitan na. Gusto kasi ni Senator Bato de la Rosa na mag-privilege speech muna bago mag-oath-taking ang mga senador. Saglit na nagkasagutan dahil sabi ni Minority Floor Leader Coco Pimentel, teka lang, may napagkasunduan na kahapon. Sinuspindi ang session para mag-usap ang mga senador. Pagbalik, natuloy ang privilege speech ni Senator Bato. Yesterday that we agreed. This is a personal collective privilege. This is a privilege speech. This is a privilege speech. This is not a privilege motion.
So my motion is to execute and implement what was agreed upon yesterday. At 4 o'clock in the afternoon, we take our oath. It was very clear yesterday that we agreed that before I Let take you my go. oath Ay. as member of the impeachment court, Ah. I should have delivered my privileged speech. That's why I made it a precondition to my approval or to my agreement to the motions yesterday, provided let me first deliver my privileged speech. And very clear, it was agreed by the minority No, leader no, yesterday. Mr. President, no. It was stressed the convening of the court. That was the issue. And the agreement natin, the oath taking is not the convening of the court. Peace on the matter. Ito pala yun, yung girian ni Bato tsaka ni Pimentel. Chair now recognizes Senator Bato de la Rosa. You may proceed. Ang punot dulo ng privilege speech ni Senator Bato, pinababasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang ginagamit na dahilan ni Senator Bato, constitutionally impaired daw ang ipinasa sa kanilang impeachment complaint dahil hindi sumunod ang House of Representatives sa sariling internal rules. Pinuna rin niya ang House of Representatives dahil last minute daw nito ipinasa ang impeachment complaint sa Senado, kaya't nawalan na rin ng oras ang Senado na dinggin ito. Ang mga argumento ni Bato halos kapareho ng petition for prohibition and certiorari na inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Dapat ibasura ang fourth impeachment complaint na nakarating sa Senado kasi nilabag nito ang 1-year ban sa pag-file ng impeachment complaint. May naunang 3 impeachment complaint Yan yung, kasi na inihain sa Vice President. yan yung sinasabi ko, no? So, tama naman dito si Senator Bato. Kasi nga, yung katulad na sinasabi ko, may 3 eh. May una, pangalawa, pangatlo. Nilaktawan yun, tapos pumunta sila sa pangapat. Ayun yung ngayon na article of impeachment na yan. So, una, maling-mali nga naman yun. Hindi ka na lang sumablay. Ang pinakamasama dito, nagkamali ka na sa una, pangalawa, 3 beses ka nagkamali. 'Di ba? 3 beses mong nilabag parang pinirata yung impeachment na 'yan. So talagang mali 'yun. Ayun yung sinasabi ayun yung pinataw din ni Vice President Sara Duterte at sinasabi ni Senator Bato na totoo naman kaso may bitter eh. Si Bongo ang sumang-ayon sa motion ni Bato pero tumutol sina Senator Risa Ontiveros. Ang gusto ni Ontiveros, mag-oath-taking muna ang mga senator judges tulad ng usapan kagabi. Si Senator Joel Villanueva naman, ang sabi, ang impeachment court lang ang pwedeng magdesisyon sa gusto ni Bato. Sa ruling ni Ay hindi, mali. Ba't wait lang ulit. impeachment court lang ang pwedeng magdesisyon sa gusto ni Bato. Impeachment court lang ang pwedeng question sa gusto ni Bato. Pwede rin naman, no? Pwede rin, pero para sa akin tama yung inanon ni Senator Bato, pero pwede rin na talagang sa impeachment court ngayon. Sa bagay, alos yung kay Alan Peter Cayetano tsaka kay Senator Bongo, halos isa lang din naman yun. Sa ruling ni Senate President Cheese Escudero, aaksyonan lang ito ng Senado bilang isang impeachment court. Sa isang impeachment court daw ito, maaaring erase ni Senator Bato. Napabilis tuloy ang pag-convene ng Senado na bukas pa dapat gagawin. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Peace on the matter. Chair Kailangan ba talaga sumigaw pag hearing? Be dismissed! Baka talagang ganun talaga, no? now recognizes Senator Bato de la Rosa. You may proceed, sir. Walang mic. Wala ba talagang mic?
Pagkatapos na ibigay ni Senate President ang ruling na ang motion na ni Senator Bato de la Rosa ay ididinggin lamang ng isang impeachment court, sinuspinde saglit ng ilang minuto ang sesyon ng Senado para kunin ng mga senador ang kanilang mga robe at pagkabalik ay nag-convene na ang mga senador bilang isang impeachment court. Pero yun nga, no? Oo, kung ano man yung talagang lubos nating napatunayan din naman talaga na kung sino nga talaga yung mga hindi na natin dapat pagkatiwalaan ng mga senador. At may panibagong na naman, ang galing din talaga, no? Ang galing din ng mga Duterte kasi alam mo yun, yung tipong binibisto. Dahil sa kanila, nabisto natin yung mga hudas, yung mga politikong hindi dapat pagkatiwalaan, yung mga politikong mabagbalat kayo, 'di ba? So ang dami natin nakilalang ganyan no? So may naging magandang purpose din talaga etong panggigipit ni Marcos Jr. sa mga Duterte. Pero ulitin ko baka mamali ma-misinterpret niyo na baka mamali na naman pagkaintindi niyo sa sinabi ko. Maganda kasi nakilala natin yung mga hudas, yung mga hindi natin dapat pagkatiwalaan, no? So napakaganda ho nun. So dito may isang nagpuputak nga, eto katulad nito. Isang prop na tingnan natin kasi baka mamaya mali na naman tong na to. Nung panayam kay Prof. Aris Arugay, political scientist, eto mahirap, political scientist, no? Yung political scientist pala. Ngayon ko lang nalaman ng mga ganyan na may mga scientist din pala. Panoorin natin, no? Tingnan nga natin kung ano masasabi niya rito. Baka mamaya kabalostagan na naman to ng mga network. Himayin natin ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin natin si UP Political Science Department Chair, UP. Professor Aris Arugay. Magandang umaga. Nako, UP ha. Medyo kabado. At welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga at salamat, Rafi. Opo, Professor Arugay, sa inyo pong pagkakaintindi, ano ba ibig sabihin ng Political motion to remand? scientist. At pwede nga ba ito mangyari sa pagitan ng Senado at ng Kamara? Rafi, ang ginamit na salita, no, at least yung sulat ni Senate President kay House Speaker ay to return. In fact, kagabi, iniiwasan nila yung term na remand kasi sa punto de vista ng lengguwahe ng mga korte, ang may karapatan lamang na mag-remand ay isang nakakataas na hukuman sa isang nakababang hukuman. So, itong pagbalik nung verified impeachment complaint ay parang mayroon lamang mga clarificatory na tanong, no? Ang pwede lang daw gumawa nakakataas at sa nakakababang hukuman. So pwede rin din naman talaga sa Senado. Pwede talagang okay naman pala. Senado na ngayon ay impeachment court na sa Kamara de Representantes. Yun nga po yung ginawa nilang correction na kagabi. Imbis na remand, return na lang yung gamitin para mas less, kumbaga, yung magiging kontrobersiya. Pero pwede ho ba ito under the Constitution? Well, kailangan tong i-debate, no, at pag-usapan ng mga eksperto sa konstitusyon. Ngunit sa ating kasaysayan, hindi pa ito nagawa, no? Nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang klaseng proseso ng impeachment at impeachment trial sa Pilipinas. Ngunit ito ay unang pagkakataon na ang isang kamara ng isang kongreso natin, yung Senado, na kung tutuusin ay kapantay at co-equal niya yung House of Representatives, ay inuutusan nito na may... Na hindi medyo malabo to Nakaparehas ng Kamara ang Senado. Hindi, para sa akin hindi talaga malayo. Mas mataas pa rin na maituturing ang Senado kaysa sa Kamara, kaysa sa Congress, sa House, no? So medyo political scientist ka ba? Tsaka dito, bakit ngayon lang to nangyari sa kasaysayan ng buong nangyaring impeachment sa bansang Pilipinas? Kasi nga, 3 ang nilabag nila. Kung yung una pa lamang, ipinasa na nila sa House yun at
Yung House naman ipinasa sa Senate yun, eh baka walang nangyaring tinatawag na tama ba, ruling or pagbabalik or pagbalik ng Senado sa Kamara sa article of impeachment. Eh kaso tanga sila eh. Oo, ba't nilaktawan nila yung tatlo? Alam nilang mali yun. When, no? And in fact, tignan natin kung ano yung magiging hakbang ng House of Representatives kasi sa tingin ko yung proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kung ano yung susunod na aksyon ng Senado ay nakadepende Opo. kung paano ang response ng House. Pero sa punto po ng mga tumutol dito sa motion na ito, pwede namang pasagutin yung prosecution doon mismo sa trial. Yun na nga, Rapi, kasi parang ang nangyayari, imbes na dapat tuloy-tuloy at sinimulan na yung proseso ng trial kasi kung tutusin, no, nag-convene na at na-constitute na yung impeachment court, eh mukhang nakakahanap ng bagong mga dahilan at paraan yung ngayon mga senador na huwes para hindi umusad yung supposed trial. Kasi dapat supposedly binabasa na ngayon, no, yung mga articles of impeachment at nalaman natin na may sulat ang presiding judge at Senate President Escudero na ito'y hindi mangyayari sa araw na ito. So yun, no? Halatang halata na mga salitaan ng dilawan. Etong si Proof. Oo, obvious. Oo, obvious na nangangamoy dilawang tae. Oo, talagang mas pinapaboran niya ang Congress kaysa sa desisyon ng Senate. So wala namang kaso yun eh. Di tawid nila sa 28th Congress. Tapos malamang sa malamang ang gagawin ng House dyan, ibabalik ulit sa Senado. Eh kaso nga, kung yan ang kagaya nga ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kung yan nga yung pinaka dahilan na parang pinirata nga yung article of impeachment, eh ang mangyayari niyan, hindi pa ni bago, magbalikan lang sila. Pagbalik ng Kamara, balik ulit ng Senado. Pinanood ko pa to, sayang tuloy yung oras ko. Halatado, no? Dito halata pag ikaw talaga ilihiti mong supporters ng mga Duterte, mahalata mo agad pag yung ini-interview ng isang network kung dilawan or pinklawan. Or pulangaw. Tatlo yan eh. Magkakampi na ngayon yan eh. Dilawan, pulangaw, tsaka pinklangaw. No, pinklawan, no. So halatado at sa bigkas, sa pagsasalita, yung mga tama ginagawang mali, yung tuwid ginagawang baluktot. Yan ang mga yan ang mga tawag dito strategy ng mga dilawan at yung mga anti-Duterte. So yung mga banateros, mga kaibigan, nung maikokomento nyo rito sa katulad nga niyan yung nagkainitan netong sila Senator Robin at Villanueva. At dito nga sa at ano kaya ang magiging ano ang magiging hakbang na gagawin na naman na susunod ng House of Representatives dito sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ano naman may kokomento nyo sa mga nadiskubrihan natin panibagong hudas sa mga Duterte. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Hindi talaga malayo. Mas mataas pa rin na may tuturing yung Senado kaysa sa Kamara, kaysa sa Congress, sa House. No? So, medyo political scientist ka ba? Tsaka dito, bakit ngayon lang to nangyari sa kasaysayan ng buong nangyaring impeachment sa bansang Pilipinas? Eh kasi nga, 3 ang nilabag nila. Kung yung una pa lamang,
ipinasa na nila sa House yun at yung House naman ipinasa sa Senate yun, baka walang nangyaring tinatawag na tama ba, ruling or pagbabalik or pagbalik ng Senado sa Kamara sa article of impeachment. Kaso tanga sila Oo, ba't nilaktawan nila yung tatlo? Alam nilang mali yun. No? And in fact, tignan natin kung ano yung magiging hakbang ng House of Representatives kasi sa tingin ko yung proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kung ano yung susunod na aksyon ng Senado ay nakadepende kung paano ang response ng House. Pero sa punto po ng mga tumutol dito sa motion na ito, pwede namang pasagutin yung prosecution doon mismo sa trial. Yun na nga, Rafi, kasi parang ang nangyayari, imbis na dapat tuloy-tuloy at sinimulan na yung proseso ng trial kasi kung tutusin, nag-convene na at na-constitute na yung impeachment court, mukhang nakakahanap ng bagong mga dahilan at paraan yung ngayon mga senador na huwes para hindi umusad yung supposed trial. Kasi dapat supposedly binabasa na ngayon yung mga articles of impeachment at nalaman natin na may sulat ang presiding judge at Senate President Escudero na ito'y hindi mangyayari sa araw na ito. So yun halatang halata na mga salitaan ng dilawan. Etong si Proof. Obvious. Obvious na nangangamoy dilawang tae. Talagang mas pinapaboran niya ang Congress kaysa sa desisyon ng Senate. So wala namang kaso yun Di tawid nila sa 28th Congress. Tapos malamang sa malamang ang gagawin ng House dyan, ibabalik ulit sa Senado. Kaso nga kung yan ang kagaya nga nung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kung yan nga yung pinaka dahilan na parang pinirata nga yung article of impeachment, ang mangyayari niyan, hindi pa ni bago, magbalikan lang sila. Pagbalik ng Kamara, balik ulit ng Senado. Pinanood ko pa to, sayang tuloy yung oras ko. Halatado, dito halata pag ikaw talaga ilihiti mong supporters ng mga Duterte, mahalata mo agad pag yung ini-interview ng isang network kung dilawan or pinklawan or pulangaw. Tatlo yan Magkakampi na ngayon yan dilawan, pulangaw, tsaka pinklangaw. Pinklawan, So, halatado at sa bigkas, sa pagsasalita, yung mga tama, ginagawang mali, yung tuwid, ginagawang baluktot. Yan ang mga, tawag dito, strategy ng mga dilawan at yung mga anti-Duterte. So yung mga banateros, mga kabiyayan, nung maikokomento nyo rito sa katulad nga niyan yung nagkainitan netong sila Senator Robin at Villanueva. At dito nga sa at ano kaya ang magiging ang magiging hakbang na gagawin na naman na susunod ng House of Representatives dito sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At naman may kokomento nyo sa mga nadiskubrihan natin panibagong hudas sa mga Duterte. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka